Maraming taong nagsasabing, parang wala ako sa mood magbasa ng Biblia. Pero gusto kong sabihin, maaari hindi mo talaga mahal ang Diyos. Baka sumagot ka ng, hindi ako uma-absent sa mga church meeting at nagdadasal ako araw-araw. Paano mo nasabi hindi ko mahal ang Diyos? Tingnan muna natin ang sinabi ng Panginoong Jesus. Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ang hindi umiibig sa akin, ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Mga kapatid, sa mata ng Diyos, ang pagmamahal sa Kanya at ang pagsunod sa Kanya ay iisang bagay lang. Hindi mo pwedeng sabihing, Lord, mahal kita, pero hindi mo naman binabasa ang salita niya. Para itong isang anak na nagsasabi sa tatay niya ng, Tay, mahal kita, pero ayaw naman makinig sa sinasabi ng tatay niya at walang pakialam sa mga pinapagawa nito sa kanya. Binabaliwala niya ang mga salita ng kanyang ama at mas nakikinig pa sa sinasabi ng ibang tao. Sa ganitong sitwasyon, ano kaya ang mararamdaman ng ama? Maniniwala kaya siya na mahal at nirerespeto siya ng anak na ito? Ituturing pa ba niya itong isang mabuting anak? Ganyan din ang tingin ng Diyos sa mga hindi nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Nandoon ang kanyang pagmamahal, kanyang kalooban, kanyang mga babala at kanyang mga pangako. Kung hindi mo ito babasahin, sa mata ng Diyos, ito ay kawalan ng pakialam sa kanya. Isang taong nagsasabing naniniwala sa kanya sa salita, pero wala namang totoong ugnayan sa kanya. Sabi ng Diyos, kung hindi ka maingat na kakain at iinom ng kanyang mga salita, kahit pa makipagtipon ka araw-araw o magdaos ka ng mga seremonya ng relihiyon ng mabuti, hindi mo mauunawaan ang katotohanan, lalong hindi mo ito may sasagawa. Ito ay dahil nakapaloob ang lahat ng katotohanan sa mga salita ng Diyos. At kailanmay, hindi mo ito makakamit kung hindi ka kakain at iinom ng kanyang mga salita. Nanggagaling ang lahat ng katotohanan sa mga salita ng Diyos. At kung tatalikuran mo ang kanyang mga salita, katumbas iyon ang pagtalikod sa Diyos. Kung tatalikod ka sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, hindi ka mananampalataya sa Diyos at isa ka sa mga walang pananampalataya. Kung gayot, kahit gaano pa kabuti ang iyong pag-uugali, kailanman ay hindi ka makapagtatamo ng kaligtasan. Sa makatuwid, sa mga tao na nananampalataya sa Diyos, ang pagkain at pag-inom ng kanyang mga salita ang pinakamahalagang bagay. Amen! Kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos, hindi natin siya tunay na makikilala. Kung hindi natin babasahin ang kanyang salita, hindi malilinis ang ating buhay. At kung wala ang salita ng Diyos, lahat ng ating mabuting gawa at relihiyosong gawain ay walang saysay sa paningin ng Diyos. Kung handa ka magsimula ngayong araw at gawin ang pagbabasa ng Biblia bilang unang hakbang sa pagmamahal sa Diyos, mag-comment ng, Panginoon, handa po ako makinig sa iyong salita. Iimbitahan kita na pag-aralan ang mga salita ng Diyos at maging isang tao na kinalulugdan niya. Pakishare din ang paalalang ito sa mga kapatid na baka nakakalimot na sa pagbabasa ng Biblia. May God bless you!